Ngayong umaga sa Go Negosyo, kaya mo! May libreng oras ka ba? Pwes, bibigyan namin kayo ng ideas para magsimula ng isang maliit na negosyong sa kaunting puhunan lamang ay tsak nakikita ka. Kakaibang dessert na malinamnam at bagay na bagay sa mainit na panahon ang ipatitikim namin sa inyo. Mamaya yan sa Out of the Box. At mamaya, kilalanin ng mga tao sa likod ng kalidad na Pinoy Seafarers sa Tatak Negosyo. Salamat! Ay, hello mga suki! Naku, nandyan na pala kayo! Welcome dito sa Go Negosyo Sari-Sari Store. O diba, napakaganda ng aking munting Sari-Sari Store kung saan libreng-libre namin pamimigay sa inyo ang kailangan ninyong malaman sa pagtatayo ng isang sariling negosyo. Ngayong Sabado, punong-puno na naman po ng negosyo tips at iba't ibang kwento ng tagumpay at inspirasyon ang inihanda namin sa inyo. Ako po si Gladys Reyes Someru. Ito ang mas pinaganda, mas pinalaki at ang inyong numero unong negosyo partner sa TV. Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Ate Glads, gusto ko po sana magtayo ng isang business habang wala pa akong trabaho. Kaso wala rin akong malaking perang pangpuhunan eh. Ay nako Jeff, sa negosyo, ang importante, diskarte. Kasi alam mo, sa maliit na puhunan, pwedeng-pwede ka na magtayo ng maliit na negosyo na pwede mong pagkakitaan araw-araw. Alam mo ba yung sinasabing tubong lugaw? Hindi po eh. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa maliit na puhunan, pwedeng-pwede ka nang magtayo ng maliit na business, di ba? Alam mo, ito yung maliit lang pero malaki yung tutubuin mo. Ito ba kadalasan yung maliit na negosyo na pwedeng gawin ng kahit na sino? Halimbawa, bata, matanda, o katulad mo, bata ka pa. Ako, sakto to sa'yo. Wow, ayos yun na. Teka, ano ba yung mga kadalasang negosyong tubong lugaw? Ito yung kadalasan natin nakikita sa paligid ng bahay, di ba? Natin, mga bahay-bahay, tulad na lang ng lugawan, o kaya naman juice stand, mga nagtitinda ng inumin, fish balls. Eh ngayon, kung tatanong mo sa akin, paano sila nagiging tubong lugaw? Halimbawa na lang sa mga nagtitinda ng inumin, like juice o kaya iced tea. Ang gastos lang nila dyan, yung baso at pakete ng juice. Ngayon sabihin na lang natin na sa 100 pesos ang puhunan nila sa pakete ng juice at saka ng baso. Ang isang pakete, diba, makakagawa na sila ng ilan? 4 na litro o kaya makakapuno na ng 25 o tama, mga 25 na baso na yun kapag binenta nilang isang baso, mga 15 pesos, o di ba di 400 pesos din ang tutubuin nila, o di ba malayo na doon sa puhunan na 100 pesos. Wow, ayos yun na. Parang gusto ko na subukan yun, Ate Glad. Ay nako, dapat talaga ngayon palang subukan mo na. Nako, kaya mga suki, kung gusto nyo ng dagdag na kita, huwag nang mangiming magsimula ngayon na. Sa aming pagbabalik, isang kakaibang dessert na bagay sa summer ang ipapatikim namin sa inyo. At mamaya, samahan nyo kami sa isang stopover sa Ulo-Ulo Restaurant. At alamin din natin ang storya ng Philippine Transmarine Carriers. Dito lamang sa Go Negosyo, kaya mo! Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-Go Negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito! Naku mga suki,
Summer na naman! At syempre, usong-uso na naman ang mga malalamig na pagkain katulad ng ice cream at ang Pinoy na mais con yelo at syempre ang paborito ko, halo-halo. Naku, sarap-sarap talaga, di ba? Lalo ng init-init kasi ngayon. Paborito talaga natin itong mga to. Pero sigurado ko na gusto niyo rin matry itong kakaibang dessert ngayong summer. Kung yan ang hanap ninyo, bakit hindi nyo panoorin to na magkaalaman na ang tungkol sa ice cream cake ng The Creamery. Tingnan naman ha, lugar pa lang ng The Creamery, kakaiba na. Naku, siguradong magugustuhan dito ng mga bata. Ano nga bang konsepto ng The Creamery? Saan kaya nagmula ang idea ng paggawa ng isang ice cream cake? Ikwento mo naman sa amin, Miss Mia. Basically, yung konsepto nung buong store na naisip ng mga owners ay mapakita na from the farm, kaya tayo may barn, to the factory, and papunta dun sa truck na supposedly siya yung milk truck, tsaka yung bakery. Yun yung kung saan lumalabas yung ice cream at tsaka mga ice cream cakes. Nabuo yung idea ng ice cream cake dahil gusto ng mga may-ari na mapakita yung iba't ibang pamamaraan na anong pwedeng gawin kay ice cream. Ever since kasi naging linya na ng mga partners na to develop products based sa ice cream. Nag-create sila ng products based on ice cream. Kaya dito sa The Creamery, mas nagkaroon sila ng chance to develop and concoct different ice cream cakes na to the point na talagang halos kaparehas siya nung normal na cake. Aba, talaga naman palang suited sa taste ng mga Pinoy ang ice cream cakes dito. Miss Mia, sabihin mo nga sa mga viewers natin na hindi pa nakakatry nito kung ano yung kanilang nami-miss. All our ice cream cakes, napaka-innovative. And we try na ma-duplicate yung totoong taste kung normal cake siya. And hindi lang siya basta ice cream. Meron siyang may mga hinahalo kami, marami kami hinahalo. Either fruits or nuts, mga cakes, mga sponge cakes, na we make sure na very creative siya and innovative. So, dun sa mga line-up namin ng ice cream cakes, dahil Pinoy tayo so we have the ube pandan supremo, kung mas Pinoy yung taste niya. Kasi very familiar yung ube at yung pandan. Kung mahilig naman tayo sa chocolate, we have the Rocky Almond bars. And kung gusto niyo ng fruit-based na ice cream cakes, then we have the frozen mango tart. Kailangan ma-try, or we would like to invite everyone to try yung ice cream cakes ng The Creamery dahil hindi lahat ng ice cream parlors nag-serve ng ice cream cakes. Bukod sa fact na gusto namin ma-experience nila yung kakaibang nabibigay na saya kapag kumakain ka ng ice cream cakes. And it's also an alternative to desserts. Para hindi siya usual na cake, usual na basta lang matamis. So, different experience. Mga suki, kung gusto niyo pong ma-experience ang isang kakaibang dining na experience, pumunta po kayo sa The Creamery Resto and Ice Cream Bar sa may Selecta Kids Universe at SM Mall of Asia. Susunod na, stop over muna tayo sa patok ng Ulo-Ulo Restaurant sa Project 6 Quezon City. At mamaya, malalaman na natin ang kwentong tagumpay ng Philippine Transmarine Carriers. Dito lang sa Go Negosyo, Kaya Mo! Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-go negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas, at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito! KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Maraming
tagong-tagong treasure sa ating paligid, katulad na lamang ng restaurants, thrift store, at iba pa na talaga namang dinarayo ng ating mga kababayan, malayo man o malapit man sa kanila. Ngayon po, tara na at mag-stop over naman sa sikat na Ulo Ulo Restaurant sa Project 6, Quezon City. Si Mila Deito, ang pangalan ng restaurant, DPD Carinderia. Bali sa asawa ko yung pangalan. Malalayo pa, may Makati, may Manila. Minsan nga may taga-probinsya pa pag naluluwas sila dito ng Manila, ng Quezon City. Yun, dadaan sila dito para kumain. Una, medyo maayos yung lasa, tapos tiyaga, sipag, word of mouth. Yun. Kasi yung mga customer namin, niyayaya yung mga kasamahan nila. Tapos yung mga sinasama nila, sila din magsasama yun. Kaya naging maraming customer. Siguro sa normal na araw, mga mahigit 100 tao ang pumupunta dito. Ang bukas namin, alas 10, umpisa na hanggang 3 o'clock ng hapon. Lunch lang talaga ang serve namin. Yung kasi ang gusto nila na pagkain, kasi parang dati na kasing naumpisan sa ulo-ulo, tapos yun na, tinuloy-tuloy na yung ulo-ulo kasi masarap daw. Pero di kaming ibang ulam, kaya lang ulo-ulo talaga ang dinadayo nila dito. May plano rin kami magkaroon ng ibang brands. Kaya lang iniisip na, depende sa lugar kung may maganda makuhaan kami. Ano namang say ng mga loyal customers nila? Bakit kaya sila patuloy na dumadayo at nagsistop over dito? Okay naman po yung pagkain kasi po medyo dumadami yung customer nila. Tsaka gada punta ko maraming tao kaysa pagpunta ko wala Masarap din. Hindi ko po alam kung ano po sikreto nila basta maraming tao po kumakain kaya nakikisama na rin po ako. Kasi yung pagkain nila rito always bago. Tapos yung ulo-ulo nila merong something na masarap siya Masarap talaga, oo. Siguro mga 10 years na namin binabalik-balikan to. I-recommend namin to sa lahat na masarap na affordable pa. Masarap ang rito, yung ulo-ulo Saka unang-una, mga high blood na kami. Puro matataas na kolesterol. Iba yung timplada nila sa pagkaluto sa ulo. Yung mga viewers, sana kung gusto nyo makatikim na masarap na ulo-ulo, punta po kayo dito sa Project 6, DPD Carinderia. Nakong sarap naman, nabusog ako dun Para makadiskubre pa ng maraming mga stopovers, patuloy lang po kayong manood ng Go Negosyo at sorpresa na lang kung saan namin kayo dadalhin sa susunod. Sa amin hong pagbabalik, bisitahin natin ang Philippine Transmarine Carriers. Malapit na po yan. Susunod na, bisitahin natin ang Philippine Transmarine Carriers. Sa pagbabalik pa rin ng Go Negosyo, kaya mo! Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-Go Negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito! ba na ang halos lahat ng produktong dumarating dito sa ating bansa ay dala-dala ng barko? Aba, marami po yan. May mga kotse, damit, electronics at kung ano-ano pa. At malaking parte po dito
ang Philippine Transmarine Carriers. At alamin po natin ang storya nila. I am Carla Limcalco. I am a director in Philippine Transmarine Carriers. My father, Carlos Salinas, started the company in February of 1979. His vision was to allow the Philippines the opportunity to participate in international shipping. And so he did this through a bareboat charter program. He also believed a great deal in the potential and the talent of the Filipino seafarer. And so, this combined, he put together this company in order for it to become a force in the industry that would promote shipping and that would promote Filipino as maritime professionals. Tulad ng lahat ng negosyo, marami rin napagdaanan ng Philippine Transmarine Carriers. Over the last 31 years has encountered many challenges like all businesses. There is always a challenge to improve the product. There is always the challenge to continue improving your financial condition, improve revenue and cut down on expense. There is the challenge to diversify. We work with about 80 clients from all over the world. Many of them are from, if not all, are from first world countries. And so their standards are very high. And so their expectations of the service that we can provide force us to keep improving, to keep raising the bar, to keep looking for better ways to address their needs and to still be efficient. Dahil dyan, going strong pa din ang PTC. At ngayon nga, ay nasa ika-31 taon na nila sa industriya. Ano kaya sikreto nila at tumayong matatag at matagumpay ang kanilang kumpanya? Well, I would like to think, and my father says this a lot, that over 31 years, we have affected the lives of thousands, if not 100,000 seafarers. Today, at any point in a year, we send off 30,000 seafarers. And if you compute that each of them, we have a family of maybe 4, that's 120,000 people whose lives we affect, not to mention the lives of our office staff, who are about 300. And over 31 years, we have touched different lives. Basta may pagpupursigi, tiyak magtatagumpay sa negosyo at sa buhay. You have to have a vision. My father had a vision. And to this day, he's very active. He is still chairman and CEO of this company. He is still the man at the helm. And that vision never grows old. You have a vision now, and then every year you look at how can you make it better? How do you improve? How do you diversify? You have to be very willing to look at the market. You have to be willing to make the changes that are needed to make your product relevant. They need to have a passion. You have to believe and enjoy and like what it is you are going to get involved with. It can't just be something that, that looks like a good idea, I'll try it. Because then inevitably you'll do it only because it's there and not. But if you're passionate about it, if you really believe in it, then you make it grow. If you look at the businesses around that grow, it is because the entrepreneurs behind them have always felt very passionate about the role of that organization and what it can do and what it can bring to the country, and never settle for mediocrity. You should always push yourself towards excellence, because the Filipino has proven time and time again that he is capable of that excellence.
Kung nakakaaliw pala yung training ng mga seamen, ano? At hindi rin pala ganun kadali. Mabuti na lang nandiyan ang PTC para i-train sila na maging world-class seafarers. At siya namang ice cream cake na yan, naku, katakam-takam ha. Talagang tamang-tama siyang panghimagas. Ay ano, basta ako, interesado ako magtayo pa ng isang negosyo na tubong lugaw. Katulad na lang itong munting tindahan ko. O kaya pwede rin magtinda ng fishball, ng kakanin, ng mga inumin at kung ano-ano pa. Kaya sa mga nagnanais po na magtayo ng sarili ng negosyo, aba, subukan nyo na itong mga tubong lugaw business natin. Marami po salamat sa aking mga sponsors, Folded and Hang, Nula, Dr. Vivian Sarabia, Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus, Krisha Shoes, available po sa Trinoma and Landmark, Kids Ahoy Apparel, second floor of Star Mall EDSA, and they're also open for dealership. Tumble Tots Preschool, Reyes Hair Cutter Salon, salamat Ralph, at ang KSA Magic Skin Whitening available po sa SM Fairview, Star Mall Alabang, and SM Bikutan. Sa mga interesado pong dealers, you may call 566-8029 or 0922-867-2377. Muli po, sana ay marami kayong natutunan sa episode natin ngayon. Ako pa rin po si Gladys Reyes Somero. Ito ang mas pinalaki, mas pinaganda, ang numero 1 negosyo partner niyo sa TV. Go Negosyo, kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-go negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito!